Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. You're now on diary entry number 1205. When I went to confession, I did not even know how to confess. However, the priest, probably Father Casimir Redkivich, recognized the condition of my soul at once and said to me, "Despite everything, you are on the way to salvation. You are on the right path. But God may leave your soul in this darkness and obscurity until death, and the former light may never return. But in all things, abandon yourself to the will God." Sa pagtungo ko sa kumpisalan, hindi ko man lang alam kung paano mangumpisal. Gayunpaman, agad na nakilala ng pari, malamang na si Padre Casimir, ang kalagayan ng aking kaluluwa at sinabi sa akin, "Sa kabila ng lahat, ikaw ay nasa daan patungo sa kaligtasan. Ikaw ay nasa tamang landas. Ngunit maaaring iwanan ng Diyos ang iyong kaluluwa sa kadiliman at kalabuan na ito hanggang sa kamatayan. Ang dating liwanag ay maaaring hindi na bumalik. Ngunit sa lahat ng bagay ay ipaubaya mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos." So the previous days, Faustina was in pain. Again, she was in Rabka. She was transferred there. And since arriving at Rabka, she experienced a lot or more anguish, torment, sufferings, pains, difficulties pertaining to the physical body. So parang di na nga talaga siya gagaling, no? But we know. Pero kung real time, ang pagsubaybay natin sa diary, pwede natin isipin that she is nearing her death. Ito nga, hindi na siya makagulapay. She doesn't even know how to confess. Imagine mo, no? Laman siya ng confessional. Pero ng time na yan, mangumpisal siya. Wala siyang masabi, hindi niya na papaano. Talagang medyo mahirap na yung kanyang kalagayan kasi nga, kailangan mo na siyang i-assist. Kailangan na niya ng caregiver. Kailangan na niya ng mag-aalaga talaga sa kanya. Although dahil nasa kumbento naman siya, maraming mga sisters doon na pwedeng gawin yan. Kaya lang syempre, isang trabahong nadagdag yan sa mga madre doon kasi sa halip na magpa-focus sila sa ibang trabaho, kailangan nila mag-attend sa kasama nilang may sakit. At sa confession, sinabi sa kanya ng pare, no? Nasa tamang daan ka man, di ka naman naliligaw. Wala ka namang mga mabibigat na mga kasalanan. Bagamat, sa lahat ng paghihirap na to, ang iyong kaluluwa ay waring parang iaabandona ng Panginoon. And sabi nga dito, no, God may leave the soul of Faustina in darkness and obscurity hanggang kamatayan. Pero mo, si Jesus, 3 days of suffering. Faustina, kailan pa ba siya nagsimula? No? Medyo matagal-tagal na hanggang sa kamatayan niya ito. Pero it doesn't mean that
Faustina was greater than Jesus because of the sufferings kasi ilang taon, ano? Si Jesus 3 days. Hindi po ganun. Kumbaga kahit na 5 taon, 10 taon ka naghihirap sa sakit, naratay ka, hindi ka makabangon, makagulapay, still, walang sinabi diyan sa paghihirap ng Panginoon ang siya nasa krus. So, imagine mo ng ilang beses na mas masakit ang karamdaman ng Panginoon kaysa sa iyong sariling dinadalang ka sa, ah, so imaginein mo na yung dala-dala mong maghihirap kung 10 years ka mang may cancer or kung gaano katagal ka mang nakaratay sa banig ng karamdaman, in pain, wala po yan doon sa pinasang hirap ng ating Panginoon ng ilang araw lang, di ba? Thursday night and then Friday, namatay siya na alas 3. So, yung kanyang is not more than 24 hours pa, ano? Pero, not in the length o hindi sa haba ng pagpapakasakit, kundi sa kung gaano kabigat ang dinala niyang pagpapakasakit para sa kaligtasan ng lahat. Mabigat talaga po yun. At beyond our imagination kung paano gaano kabigat yun. Pero sa kabila ng nararanasan ni Faustina, sinabi sa kanya, no? Hanggang kamatayan na yan. Yung ano mo na yan. Pagpapakasakit mo na yan. So, ang tagal pa pala, no? Mahigit 1 taon pa siya. And for the following days, talagang magiging bahagi na ito ng buhay niya. Yung titigil siya kasi nga sobrang sakit. Pero kasi ito, nakahiga lang siya eh. Pag dumating na tayo dyan sa dulo, sasabihin natin, naku, ganun lang pala kabilis ang buhay. Inilaan mo ang oras mo sa mahigit 8 oras na trabaho sa isang araw. Uuwi, pagod. Hanggang sa sobra na yung naging siguro sa bahay. Pero again, kung naranasan natin ito sa buhay natin ngayon, be thankful. Kasi sa kabila ng iyong pagpapakasakit, mabaon ka pa rin, nanalangin ka pa rin para sa ibang kaluluwa. But don't forget to offer your pains and sufferings sa mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin. Lalong-lalo yung mga nasa purgatorio. You will be uh, you will be doing a lot of service to our fellow o doon sa ating mga kapatid. Kilala man natin sila o hindi. Basta ang ating panalangin ay nakapatungkol sa kanila. At ang final dito, no, abandon yourself to the will of God. Kalimutan mo na yung sarili mo at ibaubayan mo na lang ang lahat ng bagay sa kalooban ng Panginoon. Hindi naman mahirap to kay Faustina yung pag-abandon ng sarili niya para isubmit yung sarili sa kalooban ng Panginoon. Hindi na yan mahirap para sa atin. Baka napakahirap pa nito. Yung paglimot sa sarili natin para sa pagkapakanan ng Panginoon. Kasi yung may attachment pa rin yan yung merong kasakit. May attachment pa rin tayo dyan. At yung attachment na yun sa sakit na yun yung nagpapatindi ng sakit. So, let it go. Hayaan ang lahat ng yan. Magtiwala, manalig sa Panginoon. Matatapos din yan.
At kung yan ay malalagpasan natin, just imagine how many souls will be saved.